what's in it for virtual assistants? Yung question ni Juan, what's in it for VA, for freelancer? Bakit magre-register sa BIR? Yan naman yung magandang question. Wag na yung sa law. Wag na yung sa tax law natin. Pero pag-usapan na rin natin. Ang virtual assistant po at ang freelancer ay self-employment po. At sa tax law natin, pag tayo po ay self-employed, required po tayong mag-file ng ITR. Paano tayo makakapag-file ng ITR? Kailangan po muna nating mag-register as a freelancer kay BIR. Yun po yung sa law side, yung sa tax law natin. Dito naman tayo sa mas interesting or bakit ba magre-register ang virtual assistant? What's in it for you? So ito po mga i-share ko ay based sa aming clients, based din sa community namin ng mga BIR registered freelancer, kung ano yung reason nila bakit sila nag-decide mag-register at mag-comply kay BIR. Top 1 reason ay para magka-ITR dahil gagamitin po nila sa kanilang home goals. Ano po ang kinalaman ng ITR sa home goals? Most of the time po kailangan natin ng tulong ng bangko. At one of the primary requirements, paghihiram po tayo ng pera para sa pagpapatayo ng ating bahay or for example, bibili ng kondo ay ang proof of income. And one of the primary proof of income is income tax return. Pangalawa naman po, sa ITR pa rin pero sa car goals naman. Syempre, kung kaya nating i-cash, mas mabilis, di ba? Less paperwork. Pero usually, most of the time din sa car, nilo-loan din po yan. With the same reason, bago po tayo pahiramin ng bangko, hahanapan po tayo ng proof of income. One of the primary requirements is income tax return. Pangatlo naman po ay travel goals. Pag yung gusto nating puntahang bansa ay may visa requirement. One of the primary requirements po ng visa pag tayo po ay freelancer, pag tayo ay self-employed, ay income tax return. So yun po yung madalas na reason. Home goals, car goals, saka travel goals. Isang reason din po, hindi naman lahat ng freelancer puro foreign ang clients. Meron din pong malalaking local clients at ang preferred po nila na freelancer ay may BIR invoice dahil kailangan po nila sa kanilang accounting at compliance nila. At syempre, ang hahanapin nilang freelancer or ang i-hire nila na freelancer ay dapat may BIR registered invoice, dapat nakaregister sa BIR. Meron na pong nag-share niyan dati na freelancer, hindi niya nakuha yung opportunity dahil hindi pa siya registered sa BIR nung time na yon. Also guys, meron din po mga freelancing agency na nire-require nila yung kanilang mga freelance agents na dapat registered sa BIR as a freelancer. So para mag-grab mo yung opportunity na yon, syempre magko-comply ka din sa requirements ng agency na yon. So yan po yung usual na reason, puro what's in it for me. Pero meron din naman po nagsishare na gusto nilang magbayad talaga ng tax, mag-comply kay BIR as a freelancer. So iba-iba po ng reason, pero madalas po puro what's in it for me reason kung bakit nagre-register ang isang virtual assistant, ang isang freelancer kay BIR. My name is George. I'm a freelancer's tax advisor at J Consulting. What we do is we are empowering online freelancers through simple and stress-free tax compliance. Kapag may question ka regarding freelancer BIR registration at ITR filing, i-comment mo lang yan at sasagutin ko yan. You are a freelancer at meron kang concern or question regarding freelancers BIR registration and freelancers tax compliance, comment mo lang yan at sasagutin ko yan.